Hi guys, welcome back to Teacher Rod Tech. At ramdam nyo ba? 2025 na pero ang computer ninyo or laptop parang may multo sa loob. Yung kabubukas pala ng computer mo, wala ka pang ginagawa pero ang RAM usage mo 50% na agad. Ang tawag dyan ay bloatware. Marami ang nagsasabi na gumamit ka ng Tiny 11. Pero safe ba yun? Ngayon natuturo ko sa inyo ang pinaka-legit at pinaka-professional na paraan para mas mapagaan pa ang computer natin gamit ang Chris Titus MicroWin. No viruses, no bloatware, pure performance lang. Ano nga ba ang MicroWin? Imbes na mag-download ka ng ISO na gawa ng ibang mga tao, tayo mismo ang gagawa ng ISO para sa Windows operating system mo. Ang main cause kasi ng pagbagal ng Windows OS ay yung mga background services ni Microsoft na hindi naman natin masyadong ginagamit. Mapili ang Windows 11. Pero sa tulong ng tool na ito, kahit medyo luma na ang computer mo, magiging mas mabilis pa to tulad ng bago. Bago tayo mag-type ng commands, be a part of our community. Paano? Click the subscribe and the bell icon. Alam niyo naman dito sa channel natin, hindi tayo basta-basta nagtuturo, sinusunod natin yung standards para sa CSS and C2. So to start, gamit ang Chrome, punta tayo sa winutil.christitus.com at magpupunta tayo sa landing page ng ating utility. Dito sa landing page, take note natin itong command na provide sa atin ni Chris Titus para ma-access yung kanyang utility. Wala tayong i-download na kahit ano dito sa browser natin. Open lang natin yung terminal with admin privileges and then dito natin i-paste yung ating command. Hit natin ang enter. At lalabas na ang Windows utility ni Chris Titus. Dito sa ating application, punta tayo sa tab para sa MicroWin. And then select natin yan. And from here, makikita natin yung features ng MicroWin. So tatanggalin niya yung telemetry at saka yung tracking. Magiging mas mabilis na yung ating install kasi gagamit na tayo ng user as yung local account. Hindi na rin maghahanap ang Windows setup ng internet requirement para makapag-install tayo. And kasama na rin dito yung pag-debloat ng mga application. So first, kailangan natin dito ng Windows 11 ISO. Ida-download natin ito manually mula sa official website ni Microsoft. So, click natin yung link at mag-open ngayon yung software download para sa Windows 11. Scroll natin pababa. Dito tayo sa part ng download Windows 11 disk image for x64 devices. Select natin yung Windows 11 multi-edition ISO and then click natin yung confirm. Dito sa select product language, select natin yung English, United States, and then confirm natin ulit. And then, i-verify natin yung download natin. Click natin itong 64-bit download. So, depende sa internet connection natin kung gaano katagal tayo mag-aantay para matapos yung pag-download natin ng ating Windows 11 ISO. So, once natapos na tayo mag-download, pinakamaganda i-place natin ang ating ISO. Sa akin, dito ko nilalagay sa Windows Desktop. So, back dito sa ating application, click natin itong Get Windows ISO. I-locate natin yung ating Windows ISO file. So, yung akin nasa desktop. Yun yung ating Windows 24H2 na ISO. And then, click natin yung open. So, kung may lumabas na notification, tulad nito, osc.dimge.exe is not found on the system, automatically itong ida-download ni Winutil galing sa GitHub. So, i-click natin yung OK. At ida-download na niya yan automatically. So, balik tayo sa ating terminal window. Makikita natin dito yung progress ng ating MicroWin ISO. So, tulad niyan, nagka-copy na siya ng mga files galing sa ating Windows ISO na dinownload. At matapos niya itong i-unpack, mag-notify siya na kailangan natin bumalik dun sa ating UI para sa iba pang mga steps. So, punta tayo sa ating app. So, dito sa left side, makikita natin yung iba't ibang mga modifiers na pwede natin ilagay. So, tulad na lamang nito, sa username, gusto ko kapag natapos yung Windows installation ko, automatically i-apply na as username yung pangalan ko. So, ilalagay ko yun dito. For now, hindi ko na muna siya lalagyan ng password. Scroll tayo pababa. And then, ito yung mga tweaks natin. So, pag hindi natin nilagyan ng check,
ibig sabihin, default yung settings na i-apply ng ating ISO. So, una, disable Windows Platform Binary Table. Hindi ko yan chinecheck. Pero, ang chinecheck ko, ito pangalawa. Allow this PC to upgrade to Windows 11. Then, click natin yung start the process. So, may lalabas uli yung dialog box. Hihingan tayo ng location kung saan natin gustong i-save yung ating final na microwin image. So, tulad kanina, gusto kong ilagay uli ito sa desktop. So, type natin dito microwin as the file name. And then, click natin yung save. So, pag chinek uli natin ang ating terminal window, yan na yung operation ng paggawa natin ng ating ISO. So, gaano ba katagal pa matapos to? Depende sa kung gaano kabilis yung ating computer na mag-process ng ating Windows install ISO into our microwin ISO. So, fast forward tayo. So, makikita natin dito yung final stages ng pag-process ng ating computer, ng ating ISO file. So, mapapansin na dito yung nandyan yung done. And magkakaroon tayo ng dialog box. Winutil, done, ISO image is located here sa desktop. Kasi doon tayo nag-save kanina. So, pag kinlik natin yung OK, at i-close natin yan. Punta tayo sa ating desktop. Ito ngayon yung ating microwin ISO na gagamitin natin sa pag-install. And then itong microwin 11 ng ISO na gagamitin natin sa Rufus or sa Ventoy para makagawa ng bootable flash drive para sa ating installation process. So bakit mas okay ito kaysa sa Tiny 11? Kasi ikaw ang pumili ng mga applications at saka ng mga tweaks na gusto mong ilagay or gusto mong tanggalin. Walang hidden scripts, wala kang risk para sa viruses. Ngayon 2026, dapat wise na tayo sa ating tech, hindi porket mabagal, palit na agad. Optimization lang ang kailangan. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, paki-like ang video na to at paki-share sa ating mga tropa na naka-Potato PC. And also don't forget to click the subscribe button at paki-click rin ang notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ang ating mga bagong videos. And as always, I'll see you in the next one.